Nababasa ko po yung mga messages and comments nyo na Mommy Loves. Gusto po namin gawin yung ginawa nyo pero wala po kaming oven. Ngayon po ipapakita ko sa inyo. Pwede po kayong gumamit ng improvised oven. Gamit lang po yung inyong kawali or pwede rin po yung mga kasirola. Gawa naman po tayo ngayon ng toasted siopaw na mamasahin lang po natin gamit po yung ating mahiwagang kamay. Umpisahan po natin ito sa pagluluto ng ating asado filling. Magigisa lang po tayo rito ng bawang at sibuyas sa kaunting mantika. Sa gagamitin nga po pala nating karne, nakadepende na po ito sa atin. Pwede po kayo ritong gumamit ng beef, pork, or chicken. Pwede rin pong giniling yung gamitin nyo, pero dito hiniwa ko lang po yung karne ng maliliit. Pataas ng pataas na talaga ang presyo ng ating mga bilihin. Dito po sa amin, ang kilo po ng fresh na karne ng baboy ay 350 pesos na. Diyan po sa inyo magkano? After po natin itong magisang mabuti, maglalagay na po tayo rito ng dahon ng laurel, star anise na talaga naman pong magbibigay ng authentic na lasa dito po sa ating asado filling, asin at paminta. Ang buong listahan po ng ating mga sangkap makikita nyo po dyan po sa ating description box. Kung sakaling may mga requested recipe pa nga po pala kayo, don't hesitate to comment down below. Baka sa susunod ito na po yung magawan ko ng detalyadong video. Maglalagay rin po tayo rito ng toyo. Haluin lang mabuti, then maglalagay po tayo rito ng tubig. Ito na po yung tuluyang magluluto at magpapalambot ito sa ating karne. Maglalagay nga rin po pala tayo rito ng asukal. Kahit anong kulay po ay pwede nyong gamitin. Babalansihin po nito yung lasa nitong ating asado filling. Takpan, then lulutuin po natin ito hanggang sa tuluyan pong lumambot yung karne. Mamaya po maglalagay po tayo ng slurry. Compose lang naman po yun ng cornstarch na tinunaw po natin sa tubig para medyo lumapot po yung pinaka-sauce nito. Then titikman po natin, i-adjust yung lasa, depende na po ito sa ating preference. Saang lugar po kaya kayo nanonood nitong ating video? Comment nyo nga po para malaman naman po ng inyong Mommy Loves kung hanggang saan po umaabot itong ating toasted siopaw recipe. Kung gusto nyo nga po pala ng steam siopaw, nagpakita na po tayo ng detalyadong video niyan nung paggawa po ng ating siopaw bola-bola at siopaw asado. I-search nyo lang po mix and cook siopaw. If ever lang po na sa puntong ito medyo matigas pa po yung karne ninyo, pwede pong magdagdag po muna kayo ng tubig. Pakukuluin nyo po ulit ito hanggang sa ito ay lumambot bago po kayo maglalagay ng slurry. Then kapag okay na po yung lapot at lasa sa inyo, patayin na po yung apoy sa inyong kalan at iset aside po muna natin ito. Kung gusto nyo nga po palang mas konti po yung ilalagay nyo pang palaman doon po sa ating siopaw, hatiin nyo na lang po itong ating recipe. Sa akin po kasi 1 kilo po ito dahil gagamitin ko naman po yung natira doon po sa ating gagawing puto paw. Bago pa nga po pala natin makalimutan, tanggalin na po natin yung dahon ng laurel at star anise. Dapat po bilang nyo kung ilan po yung nilagay nyo para po matatanggal nyo nga po ito bago nyo po ito gamitin pang palaman. Para naman po hindi tayo masayangan ng mga sangkap at siguradong aalsa itong ating siopaw, i-check po muna natin yung ating gagamiting pampaalsa. Ngayon po, gagamit po tayo ng yeast. To check, napakasimple lang po. Maglagay lang po tayo ng yeast, kaunting asukal, then bubuhusan po natin ito ng warm water. Warm or maligamgam lang po dapat. Yung kung sakaling isasawsaw po natin yung ating daliri, kaya po nating tiisin yung init. Dahil kapag sobrang init naman po, kahit fresh po talaga yung inyong yeast, mamamatay po ito at hindi po ito magbo-bloom. After 5 to 10 minutes, dapat po ganito yung makita nyo na nagbubbles po ito, meaning fresh na fresh po itong ating yeast, pwede pong gamitin, hindi po tayo magkakaproblema, aalsa po yung ating mga tinapay. Tandaan na rin po natin na dapat po yung ating yeast sealed na sealed. Kung sakaling nasa garapon po ito, saradong-sarado po para hindi po ito sumisingaw at mananatili pong fresh. Para naman po sa ating dough, pagsasama-samahin lang po natin lahat po ng ating mga sangkap. Yung ating pong harina, all-purpose flour po yung gamit ko rito, asukal, yeast, kaunting asin, tubig at shortening. Dito po, pwede rin po kayong gumamit ng margarine. Kapag gumagawa po talaga ako ng siopaw, shortening po yung aking gamit. Dahil kakaunti na lang po yung stock ko dito, dinagdagan ko na lang po ito ng margarine. Hinalo nga lang po pala natin yung ating mga dry ingredients. Then maglalagay po tayo rito ng tubig. Bago nga po natin ilalagay yung ating shortening or margarine. Dito po hindi po ako gumamit ng mixer para po makita nyo talaga na kayang-kaya po natin gumawa ng siopaw kahit wala po nito. Gamit nga lang po yung ating mahiwagang kamay. Mamasahin lang po natin ito hanggang sa ito po ay tuluyan ng kuminis.
Then, i-rest mo muna natin ito. Tatakpan ko lang po ito ng malinis na tela. Balikan po natin after 30 minutes. Makalipas nga po ang 30 minutes, umalas na po ito. I-punch down at masahin lang po saglit. Then, hiwain na po natin sa laki na gusto po natin para po sa ating toasted siopaw. Sa akin po, 50 grams lang po bawat isa. Shoutout nga po pala sa ating mga bayaning OFW dyan. Kahit saang bansa pa po kayo ngayon naroroon, ingat po kayo palagi. Then, i-platin na po natin ito. Sa dami po ng palaman, nakadepende na po ulit ito sa inyo. Dito po, pwede po kayong maglagay ng nilagang itlog. Pero dito sa amin, lalo na po ako, mas gusto ko pong itong ating asado filling lang yung ilagay para po sa ating toasted siopaw. Kapag doon naman po sa ating siopaw na ini-steam, naglalagay naman po ako roon ng salted egg. Kung may pamamaraan po kayo sa paghisil ditong ating siopaw, pwede nyo pong gamitin dito. Pero sa akin, simple lang. Sisiguraduhin ko lang po talagang saradong-sarado po ito. Dapat po sa puntong ito, mainit na po yung inyong kawali or kung sakaling gagamit po kayo ng oven, na preheat nyo na po ito. Magpapahid na po ako sa pinakaibabaw ng nabit na itlog. Optional lang po, pwede nyo po itong patakan ng kaunting yellow food color para mas matingkad po yung kulay. Yung pan na gagamitin nyo nga po pala, dun po sa pagluluto nitong ating siopaw, i-grease nyo po ng shortening or oil para mamaya madali nyo lang po itong makuha once na ito po ay naluto na. Kung sakaling gagamit po kayo rito ng oven, i-preheat nyo po ito sa 180 degrees Celsius. Yung ganito pong kalaking siopaw, i-bake nyo po ito ng 20 to 22 minutes. Pero syempre, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit wala po kayong oven, kayang-kaya nyo po itong lutuin. Para naman po sa ating improvised oven, katulad nga po nitong ating kawali, i-preheat nyo lang po ito sa high heat ng 15 minutes. After nyan, iset po ito ng medium-high heat, then lutuin po natin yung ating siopaw ng 15 to 20 minutes. At heto na nga po yung ating toasted siopaw na kahit wala pa po tayong oven, pwede po nating lutuin. Gamit lang po yung ating kawali. Pwede rin po nating masahin ng wala pong mixer. Gamit nga lang po yung ating mahiwagang kamay. Isa po ito sa paborito naming merienda na malamang kung ibang ninegosyo nyo rin, papatok po talaga. Yung atin pong pinakatinapay may kaunti na pong tamis, sinamahan pa po nung napakasarap nating asado filling. Isa na naman pong recipe na hindi po talaga ako sa inyo ipapahiya. Sa kalahating kilo pa lang po ng harina, makakagawa na po tayo ng nasa 20 pieces na toasted siopaw.